Magandang araw mga kabulkit. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang mga negosyo nating vulcanizing? Share ko sa inyo itong aking maliit na pwestong vulcanizing shop. Yan. Yan. At ang content ko ngayon ay yan. Nakita nyo ba yan? Yang air compressor. Saka na lang yan, yung tire changer. Unahin ko muna tong compressor. Kasi nga, may nagtanong sa akin kung ano daw ba ang magandang compressor kung magsisimula ng vulcanizing shop. Ngayon, ito yung kasagutan ko sa iyo, boss. Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Ako, personal kong experience to. Dahil, yung compressor na yan na ginagamit ko, ang horsepower niyan ay 1/2 lang. Maliit lang po. Kumpara sa ibang vulcanizing na naglalakihan, merong 2 horsepower, 3 horsepower, 5 horsepower, o baka meron pang 10 HP. Ako, 1/2 lang po kasi padating pa lang yung aking 5 HP. Ngayon, kung magsisimula ka at nag-iisip ka na ng compressor na bibilhin, para sa akin, mas depende pala sa pagkatayuan mo. Kung ang lugar mo ay, ang pwesto mo ay main highway, para sa akin, marirekomenda ko na kumuha ka ng mas mataas na horsepower. Sabihin nating 3 horsepower hanggang 10, o mas okay na yung 5 horsepower kung highway, kasi ko karamihan dyan mga tracking o pangmalaki ang gulong ang magiging customer mo. At kung katulad ko naman na dito, yung kaya nga yung compressor ko ay 1/2 lang kasi nga bihira naman dito ang mga pangmalaki ang gulong na nagagawa namin. Pero kaya pa rin ang aking compressor kasi nga may technique akong ginagawa niyan para mahanginan ng mas mataas sa 100 PSI yung gulong. Saka ko na i-discuss yung sikretong yan. Kaya sikreto kasi bawal muna i-reveal. Kaya dito sa akin, hindi man kasi ito masyadong daanan ng mga malaking sakyan. Kaya okay lang na yan ang compressor ko. Maliit lang. At saka medyo mura yan kasi binili ko yan last 2016 sa halagang 9,500 pesos pa lang. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yung presyo ng ganyan. Yung pinsan ko bumili ng 1 horsepower kasi nga magsasarili na rin siya. Inabot ng 20,000 yung kanyang compressor na nabili. Ngayon kung medyo natataasan pa kayo, at kung iniisip niya yung 1/4 na horsepower na compressor, wag na kayo. Kasi nga, madaling masira yon. Meron din akong barkada na nagtayo ng vulcanizing. At ang compressor niya ay 1/4 horsepower lang. Mabilis na sira. Hindi na gumagana yung panaghihigop ng hangin, yung intake valve. Basta yon. Tsaka hindi yun basta-basta makakahangin ng pangmalakasan. Kaya kung ako sa inyo, at least 1/2 horsepower ang kunin nyo na compressor. At bukod po doon, kailangan nyo ding i-maintenance yung ating compressor. Yung compressor na yan, nagkakaroon yan tubig sa loob. Kaya kailangan nyo at least once a month i-drain nyo yan. Meron niya sa ilalim drain plug. Bubuksan nyo lang yon. At ang the best nyan, pag hapon nagsara na kayo, buksan mo na para paawasin yung tubig. Tapos pag kinaumagahan, saka mo ilagay yung plug nya o yung bolt. At isa pa, yung langis, kailangan mong laging tingnan yan kasi nagbabawas din yan. Meron niyang dyan level gauge, kailangan mong nakasakto lang, hindi sosobra, hindi rin kukulang, para mas tumagal yung buhay ng ating compressor.
Kaya yon, basta may sobra naman kayong budget, marami naman ngayon sa online at pwede rin kayong umorder sa akin at nagbebenta ako ng compressor at tire changer kung gusto nyo lang. Basta depende kasi yun sa pagpupwestuhan nyo ng inyong shop. Kung talagang target market nyo na malalaking gulong, kumuha kayo 5 horsepower. Yun ang isa para sa akin, the best na compressor, pang malakasan na yon. Okay na po ba? Kung yun lang kung kulang pa ang paliwanag ko, mag-comment na lang kayo sa baba at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At sa sunod kong content, yan nakikita nyo, yung tire changer, yan naman ang gagawin ko ng vlog kung bakit kailangan nyo magkaroon ng ganyan, paano i-maintain na ang ganyang machine, at basta marami pa. Abangan nyo lang na mag-upload ako tungkol dyan sa tire changer. Okay na yun mga boss ha. Thank you sa panonood. Good luck.